Ano nga ba yung ika nga punot-dulo nitong reklamo ng ating mga kababayan kaugnay nga nitong ikaw masangsang na amoy mula sa temporary garbage transport system. Narito naman ho mga kabalen, exempted daw yung mga manggagawa sa no vax, no ride policy. According ho yan sa Department of Labor and Employment. Pero patuloy pa hong kinakausap ng DOLE itong DOTR o yung Department of Transportation na siya namang nagpatupad nitong nasabing pamantayan. Naku, ito na naman ho tayo no? May sasabihin yung isang ahensya, merong sasabihin yung isang ahensya at hindi nagkakatugma. Ay, naku, para saan pwede ano nga nung marami? Wala ba silang group chat? Ano ba talaga mga kabalet, mga kariyon? Alamin natin maya-maya kung anong detalye ng balitang yan. Ito naman, grupo ng mga manggagawa dito sa Central Luzon tutol sa no vaccination, no entry policy sa mga lugar at pagawaan. Yan daw ho ay paglabag sa kanilang karapatan na makapaghanap buhay lalo't hindi naman din ganun daw kasapat ang supply ng bakuna dito sa ating bansa. Yan, alamin ho natin ang detalye ng balitang yan mula sa Workers Alliance sa Region 3. Mamaya-maya lamang ho. At ito naman, para sa mga kababayan nating mahilig tumalpak. Ayan po, talpakan. Mga e-sabong betting stations dyan ho sa lungsod ng Angeles, pansamantalang ipinasara ng city government dahil yan daw ho ay hugad ng COVID-19 transmission. Yun mga insidente ng transmission na makailan sa kanilang lugar ay nanggaling dito sa mga betting stations dyan sa syudad ng Angeles. Ayan mga kabalen, simulan na ho natin ang ating talakayan at sa puntong ito makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos na nagtungo ho kani-kanina lamang dyan ho sa may Barangay Mining para nga silipin itong reklamo na tinanggap naman ng CLTV News kaugnay po ng masangsang na amoy na ito nga ay nararanasan daw ng mga residente. Kuyang Paulo, ano yung inabutan mong sitwasyon dyan sa Barangay Mining? Sinasabi nila yung dating o yung sports complex sana na gagawin hindi natuloy at ngayon ay ginawang transfer station o transport system ng basura. Kumusta yung sitwasyon ng ating mga kababayan dyan? Okay, Justin, itong mga nagre-reklamong residente, ito'y nasa bisinidad nitong dating sports complex o yung inaasahan sanang sports complex. Itong subdivision na halos hindi nagkakalayo ko yan, Justin, yung mismong binakuran na itong kabuwang laki ng property nasa 5 hektarya po yan, Justin. Bagamat malawak ito pero talagang hindi kalayuan din dyan sa nakikita nating subdivision. Na ang kanilang reklamo po yan, Justin, may oras talaga na umaalingasaw yung amoy ng basura. At isa rin sa kanilang ikinababahala po yan, Justin, ay itong mayat-mayang pagpasok nitong mga dump truck. Hindi lang po yung truck ng basura na galing ho sa mga barangay dito ho sa Angeles City, kundi yung mga nakikita ho nyong yan, yung mga malalaking dump truck na kung saan dyan naman ho inilalagay nitong malaking backhoe, itinatransfer mula dun ho sa mga barangay dump truck po yan, Justin. At ayon na rin kay Joanna Malino, ang isa sa kanilang mga representante dito sa isang subdivision po yung Justin, hindi raw sila kinonsulta dito na dapat naman sana sa proseso ng pagsasagawa nitong ganitong proyekto, kahit sabihin na temporary lang po yan, Justin, sana'y makonsulta sila kung sila'y pabor at hindi. At alam naman natin po yan, Justin, yung service road dyan sa Mining ay makitid lamang. Ang isa rin sa alalahanin nitong mga residente sa loob ng komunidad ay baka raw masira yung kanilang service road dahil yung mga malalaking truck ay pumapasokan. At sinikap din naman natin na kausapin itong si Barangay Mining Kapitan Chris Cortez. At binabanggit niya po yan, Justin, na sa naging negosasyon ng city government ay temporary lang talaga. Dahil alam mo itong transfer station na dati ay located dito sa area naman ng Barangay Pampang
ay pagtatalagahan na ng isang infrastruktura o itong ospital na sinasabi, Kuya Justin. No? So dito lang pansamantala, Kuya Justin, na ilalagay itong transfer station. At yung compliance naman, Kuya Justin, para masigurong hindi umaalingasaw yung amoy, binakuran ng mataas, bukod dun sa konkretong bakod, ay inilagay din yung mga yero. Nagpalipad din tayo ng drone shot dyan at kung maipapakita, talagang abot na mo, Kuya Justin, yung mga kabahayan na nagre-reklamo naman. Kuya Justin. Paulo G, pag sinabi nating temporary transport garbage system, para sa kaalaman ng ating mga kababayang nanonood ngayon, paano yung proseso dyan nung pagdadala at paglilikas ng mga basura at anong klaseng basura yung napupunta dyan sa area na yan? Kuya Justin, isa sa paglilinaw nitong barangay officer nating nakausap at sa ilan na rin mga trabahante dun sa loob ng transfer system, transfer and transport system, yung hub dyan. Ang gagawin na nitong mga basura, itong mga dump truck na galing dito sa barangay ay itatapon dyan sa mismong ground, Kuya Justin. Sementado naman, konkreto yung kung saan pinagtatapunan at may nakaabang na bako. Pero ang itinanong din ng news team kung umaandar ba, operational ba yung mga MRF sa kada barangay. Kasi yan ang tinatanong din natin, Kuya Justin. Kung na-separate yung mga recyclable material. Pero alam naman natin, ang binabanggit ni Kapitan Chris Cortez, yung MRF sa kanila, hindi operational. Pero ito raw mga basura na itinatapon dito, yung halos hindi na mapakinabangan. Pero may programa din naman raw itong syudad ng Angeles na doon sa mga nagse-separate ng plastic ay mapagkakalooban sila kapalit nito ay bigas. Pero syempre sa aktual nating pagpunta doon, Kuya Justin, talagang umaalingasaw yung amoy, lalo na doon sa ground. Pero doon sa mismong komunidad kung saan kami nag-interview ni Parin Johnny, wala naman kaming naamoy sa oras ng alas 9 ng umaga, Kuya Justin. Wala naman kaming naamoy. Pero ang binabanggit nga nitong mga residente dito sa komunidad, Kuya Justin, may oras talaga na maamoy mo o yung kapag yung hangin humampas dito sa mismong ground kung saan nangyayari yung transportation ng basura, naturalmente, Kuya Justin, yung dating kanilang naamoy na halimuyak ng hangin nag-iba. Nangangamoy basura, Kuya Justin. Oo. Paulo G, itong binabanggit mo na sinasabi naman ni Kapitan Cortez, wala silang MRF, ito ay nasasaad sa batas, 9003, yung Solid Waste Management Act. At raw ang pakitungo nila doon sa koleksyon ng basura diyan sa barangay, at correct me if I'm wrong, hindi lang mula sa barangay Mining yung dinadala na mga basura diyan mula sa buong lungsod ng Angeles. Ano ang nabanggit ng city government kaugnay nitong isyung ito? Justin, kinausap natin si Ma'am IC Calagwas, ang Chief Tactician ng Office of the Mayor. No comment mo na raw siya dito sa reklamo ng mga residente dito sa Mining. Pero ang isa rin dito sa binabanggit ni Barangay Captain Chris Cortez, sakali mangyari na itong reklamo ay makarating dito sa kanyang tanggapan, napag-usapan na rin daw nila ni Mayor Pogi Lasatin, Kuya Justin, na kapag lumalabag sa batas itong transport system ng basura dito sa dating sports complex o dapat sana sports complex, ay kanila raw ipahihinto itong operasyon na to, Kuya Justin. Oo. Pero yung temporary na sinasabi, yan nga parang yan. Dadalhin yung basura dyan, tapos sasalain, tapos ililipat kung saan nila dinadala. Yan ba? Dinadala yan kaya siguro sa Kalangitan ba? Yung landfill sa may area na Clark, at Tarlac. Yeah, tama ka dyan, Kuya Justin. Yung nangyayari lang na operasyon dyan ay hindi ito. Inuulit nitong lokal na pamahalaan ng Mining, hindi ito dump site. Transfer lang ang nangyayari dito mula doon sa mga dump truck ng basura ng mga kada barangay
itatransfer ho dun sa malaking 14-wheeler truck, Kuya Justin, yung mga malalaking truck. At yan itatransport naman ho dyan naman sa Kalangitan o dyan po sa dump site sa area naman po ng Tarlac. At Kuya Justin, dito sa binabanggit ng ating mga followers sa CLTV News, yung mga nagreklamo, sana raw konsiderasyon na rin, hindi lang naman yung kanilang kalusugan ang inaalala nila dito, Kuya Justin, kundi yung araw-araw nilang pamumuhay. Dati raw, Kuya Justin, wala sila nakakasalubong o hindi sa natatraffic gawa dito sa mga lalaking dump truck na pumaparot pa rito dito sa kanilang komunidad na sa ngayon ay iba na ang eksena. Dahil nakikita daw nila na maya't maya itong pagpasok naman ng mga truck ng basura, Kuya Justin. Paulo G, ito bang transfer station na yan ba yung dating nasa Pampang? Yung ika nga parang merong tambakan doon pero hindi naman daw dump site kung hindi transfer station din. At ito mga kabalin, tama ba yun, Paulo? Ililipat na lamang yan? Correct, Kuya Justin. Tama ka doon. Opo, ito mga kabalin, itong kinahaharap na issue ngayon, itong nakasalang na usapin nga, ito ho naman, yung dating nasa Pampang, ito ay matagal na rin problema ng lungsod ng Angeles, at hindi lamang ngayong administrasyon ni Mayor Pogi, kinaharap yan ng city government, maging yung mga nakalipas na administrasyon, dahil for the longest time nga, yung transfer station sa Pampang, na-cover pa natin yan dito sa CLTV, tapos tinanggal nga doon, pero ito nga, at nailipat sa ibang lugar, gayon ay rinereklamo ng mga residente dyan. Paulo, ano na lamang yung naipangako ni Kapitan, at yung city government, sa ngayon, naghihintay pa tayo ng komento. For the meantime, no comment muna daw. Pero yung barangay captain, si Cap Chris Cortez, ano yung kanyang naipangako sa kanyang mga nasasakupan? Dahil itong area na to, malapit ito sa isang subdivision na alam naman natin, maraming nakatira dun sa Mining, yung residential area na yan, kumbaga parang subdivision yung paligid yan o yung malapit dyan. Ano yung mga nabanggit niya? Kuya Justin, may napag-usapan silang time frame ni Mayor Pogi pero wala nga lang tiyak na petsa. Pero may binabanggit si Cap Cortez na itong pansamantalang pag-operate ng transfer station ay bago o matapos ang eleksyon lang daw matatagalan itong kanilang paglipat dito. Pero gaya na rin ng mga nakalipas na panahon, Kuya Justin, magkaroon din tayo ng recap dito ho sa 5 hektarya na property ho ng syudad na nandito ho sa area ng Mining. Dati na rin, Kuya Justin, kung natatandaan mo, nung panahon daw ni Mayor Ed Pham, pinagpaplanuhan na rin na ito ay gawing isang lugar kung saan po pwedeng mag-recycle at yung technology daw dito, lahat ng mga waste material talagang dito ilalagay. Pero with the technology na ini-endorso nila, nga lamang hindi natuloy, Kuya Justin, ito yung nakita nilang posisyon na po pwedeng pagtapunan itong mga basura. Pero hindi po yun natuloy. Pero sa ngayon, ang inyong nakikita at reklamo ng mga kababayan natin dyan sa Mining, hindi ho ito dump site. Isa lang ho daw transfer station ng mga basura. Oo, kahit ano pang itawag dyan, Kuya Paulo, kung naaamoy at naaamoy ng mga residente, ganun pa rin, at naway mabigyan ng karampatang aksyon at ika nga para doon sa win-win situation ng lahat ng mga apektado nitong transfer station na to. Dahil alam nyo, mabigat na problema rin naman ng city government, at ng kahit sinong pamunuan, yung basura, dahil sa totoo lang, Kuya Paulo, sabi nga ng DENR at ng mga eksperto, yung pag-problema sa basura, dapat magsimula yan sa bahay, yung segregation at para madala sa barangay. At ito naman yung inaatas din ng 9003, yung Republic Act 9003 o yung Solid Waste Management Act ng ating bansa na kailangan merong MRF. So kung sa bahay pa lang, dispalinghado na yung waste segregation, pagdating sa barangay, pagdating sa ganyan, isa pa talagang problema na kailangang harapin ng bawat isa sa atin, Kuya Paulo. Kuya Paulo, abangan natin ang detalye at karagdagang update ng balitang yan at syempre tututukan din ho natin, antayin natin yung magiging resolusyon para ho dun sa kapakanan ng ating mga kababayan na apektado ho nitong sinasabing masangsang na amoy mula dyan sa transfer station sa Mining, Angeles City.
Yan mga kabalan, narinig ho natin ang ulat ni kasamang Paulo G. Santos. Dumako naman tayo sa iba pang balita. Ito ho, bunsod ng nararanasan ang muling pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Angeles City pa rin. Bukod ho sa pagpapatupad ng liquor ban ay minabuti na ng city government na pansamantalang ipasara itong mga gaming establishments gaya na rin ng isabong. Ayon ho sa pamahalaang panlunsod, pagtalima na rin ito sa health and safety protocol na inilabas ng IATF dahil hindi raw maiiwasan ang kumpulan ng mga tumatalpak sa mga betting stations. Narito po ang detalye ng balitang yan. Sa kada sitio, karaniwan nang makikita ang operasyon ng mga betting station na isabong dito sa Angeles City sa Pampanga. Pero sa pag-iikot ng CLTV News Team, walang nakabukas sa mga betting station dito sa lungsod. Bilang pinuno ng Committee on Business Affairs ayon kay City Councilor Joseph Alpi Bonifacio, na pagkasunduan ng City Government na ipasara muna pansamantala ang lahat ng e-games establishment ngayong nasa ilalim ng Alert Level 3 ang lungsod ng Angeles. Actually, kung January 9, starting January 9 to January 15, initial papasara nila. Kasi po, tipin directive coming from the Mayor's Office na wala pa pong online gaming para po itang hawan medyo maiwasan niya. Plus, kaya pong liquor ban, little gatherings, binawal na rin po. Then, in-extend niya naman from January 16 hanggang to January 31 po. Natatangi raw sa Pampanga ang kanilang hakbang na ito dahil sa nakalipas na linggo, ang surge sa syudad ay nakikita sa kada barangay na may extension ng business hours ng mga gaming station. Ito po alert level 3 kanina po bigbasi. So, like what I've said po, it is we are doing this retrofitting what we need in Angeles City. Balutanan po ng Angeles City, masyado na po negosyo. Kami cases po po manira ka pa rin ang negosyo, baka po para kami apektuhan. Dahil po siguro, aisip na po ni kakatabong Malagud the Mayor, ang po rin staff na kailangan niya po talagang implementing. Wala pong online game makasarala pa po. Para po baiwas talaga itang hawaan lalo na yung Omicron variant. Sa ilalim ng Alert Level 3, base sa atas ng IATF, kasamang inirekomendang pansamantalang magsara muna ay ang mga negosyong nasa kategoryang fanfares tulad ng perya, kids amusement. Kasama din dito ang mga casino, horse racing, cockfighting cockpits, lottery and betting shop at ibang gaming establishment. Paulo G. Santos, CLTV News. Kabalen, karehiyon sa atin pong pagbabalik. Grupo ng mga manggagawa tutol sa no vaccination, no entry policy sa mga lugar pagawaan. Pero ayon sa DOLE, mga manggagawa exempted daw sa naturang polisiya. Yan ho ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside.
join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at bago ho tayo magpatuloy sa mga balitang nakalap ng news team, ayan, batiin lang ho natin si Kuyang Emilio Roque, nanonood ho sa atin, at si Crescencio Dong Rivera. May mga comment ho sila, ayan, yung sinasabi na yung vaccine, kung pwedeng makahawa, ano daw pinagkaiba dun sa mga hindi pa vaccinated. Kaya sagutin natin yan. Kuyang Crescencio Dong Rivera, ang sinasabi ho ng mga eksperto at ng DOH ay kung bakunado ka, bagamat pwede ka pa rin mahawaan ng COVID-19, pinaliliit nito yung tsansa na ikaw ay ma-hospital o di kaya naman ay masawi bunsod ng nasabing sakit. At syempre kung hindi ka ma-hospital, malaking ginhawa o ito sa mga health facilities na talagang bugbog na sa nakalipas na 2 taon dahil nga sa kinaharap nating pandemya. At syempre ang ultimate goal daw ng bakuna ay maiwasan itong bilang ng mga nasasawi. Yan ho ay mula naman sa WHO, World Health Organization, at sa ating kagawaran ng kalusugan. Pero ito ho mga kabalin, sa usapin ho ng bakuna, diskumpiyado po ang Workers Alliance in Region 3 o WAR 3 sa pagpapatupad ng no vaccination at no negative COVID test, no entry policy sa mga lugar pagawaan. Tinatapakan daw kasi ng mga nasabing polisiya itong karapatan ng taong bayan na kumita at makapagtrabaho. Pagdetalye ng balitang yan, si Jenna Lumbang Parungaw. Pagpasok ng taong 2022, bigla ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at pagkalat ng Omicron variant. Bunsod nito, maraming local government unit, establishmento at economic zones ang nagpatupad ng no vaccination at no negative COVID test result, no entry policy. Pinalakas ng polisiyang ito ang Resolution 148-B na inilabas ng Interagency Task Force noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nakasaad dito na lahat ng establishmento at employer ay kailangang i-require ang kanilang mga empleyado na magpabakuna. Para sa mga hindi bakunado, kailangan ang regular na COVID testing. Para sa Workers Alliance in Region 3 o WAR 3, ang nasabing polisiya ay anti-mamamayan. Yung ginagawa ng gobyernong ito ay isang anti-polisiyang mamayan na lumalabag talaga ng karapatang pantao, paghiura sa karapatang pantao. May karapatan ng bawat Pilipino o bawat tao kung ano man yung disgusto na isaksak sa kanilang mga katawan ay dapat hindi magiging discriminate dito para sabihin na no vaccine, no work, o no vaccine, no entry, o no vaccine, no ride. Diskriminasyon umano sa mga manggagawa ang ganitong kautusan. Simulat sa pool, mass testing umano ang panawagan ng WAR 3 at hindi individual testing na kung saan kung hindi bakunado ay kailangan pang gastusan ng manggagawang kakarampot ang kita ang kanyang COVID test. Ang gusto natin dapat dito ay matigil yung tanggalan, matigil yung polisiya na kung hindi ka vaccinated ay hindi ka makapasok sa isang establishmento, hindi ka makapasok sa papagawaan, at ngayon nga hindi ka makakasakay sa isang pampublikong sasakyan.
dapat itinitigil muna yung mga ganito at dapat na pag-uusapan ng gobyerno at doon sa mga manggagawa, sa mga kasama natin. Mas patuloy natin panawagan na extend pa rin tayo doon sa mass testing, tapos yung ayuda na hindi dapat tanggal sa trabaho. Ibigay yung pangangailangan at yung pang-araw-araw na kailangan ng mga manggagawa. Samantala, naglabas na ng pahayag ang Department of Labor and Employment na kailangang bigyan ng exemption ang mga manggagawa sa no vaccination, no ride policy. Ngunit kung pagbabatayan ng IATF Resolution 148-B, pagdating sa lugar ng trabaho, may kapangyarihan pa rin ang employer sa implementasyon ng no vaccination at no COVID test result no work o no entry policy. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ayan, kaugnay ho ng balitang yan na una na hong sinabi ng Commission on Human Rights na mas mahalagang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ito hong vaccine o yung problema sa vaccine hesitancy ng ating mga kababayan. Ito ho yung ika nga hindi nila pagtitiwala sa bakuna naway dapat daw hong higit na ipaalala dito sa mga tinatawag na mga mananakay ay yung mga hindi pa bakunado na ano nga ba yung halaga o yung importansya ng pagkakaroon ng bakuna at dapat daw reviewin muna kung akma nga ba ito talaga doon sa ating krusada kontra COVID-19. Meron din hong balita maya-maya ipapakita natin itong panawagan ng CHR na sinasabing dapat ay meron ding batas na mag-iimplementa dyan sa mga pulisiyang yan dahil nga ito ay posibleng makalabag sa karapatang pantao. Samantala yung binabanggit naman ng Department of Labor and Employment, sinabi ho ni Secretary Silvestre Bello III na dapat exempted din yung mga manggagawa dyan ho sa pulisiyang no vaccine, no ride policy. Hindi raw dapat pagbawalang sumakay ng public transportation itong mga manggagawang hindi bakunado dahil essential daw na maituturing ang serbisyo ng mga manggagawa para sa ekonomiya. Dapat daw silang bigyan ng exemption sa naturang batas. Narito po ang detalye ng balitang yan. Maraming lugar sa bansa ngayon ang nagpapatupad ng no-vax, no-entry policy upang mapigilan daw ang COVID-19 transmission. Maging sa mga pampubliko sa kanahing Metro Manila, di na pwedeng sumakay kung hindi bakunado, liban na lamang kung may medical considerations. Nitong Martes, naglabas ng pahayag si Labor Secretary Silvestre Bello III at sinabing ang mga hindi bakunado o hindi naman kaya ay partially vaccinated na manggagawa ay exempted sa pulisiyang no vaccination no ride sa lahat ng mga public utility vehicles o PUVs. Ipinatupad ang pulisiyang ito sa gitna ng COVID-19 surge na nararanasan ngayon. Ayon sa kalihim, nakikipag-ugnayan na siya sa Department of Transportation o DOTR matapos sa mga ulat na may mga manggagawang hindi pinasasakay sa mga PUVs sa gitna ng implementasyon ng naturang polisiya na sinimulan nitong Lunes, January 17. Ayon kay Bello, malaki ang magiging epekto sa ekonomiya kung hindi makapapasok sa trabaho ang mga hindi bakunado o partially vaccinated na manggagawa. Paliwanag pa ni Bello, exempted ang mga manggagawa dahil sila ay nagre-render ng essential na serbisyo. Kapag hihinto raw ito, paano gagalaw ang mga negosyo at kapag walang negosyo, walang ekonomiya. Ani Bello, sapat na raw ang company ID upang ma-avail ang exemptions. Ayon pa sa kalihim, ang layunin ng no vaccination, no ride o no entry policy na mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 ay hindi naman maisasantabi dahil may umiiral na polisiya kung saan nire-require ang mga unvaccinated workers na sumailalim sa testing kada 2 linggo bago sila makapag-report sa trabaho. Angelica Cara, CLTV News. Ayan mga kabalen, tanong ho ng marami sa ating mga followers ngayon, sa ating mga kababayan, ano ba talaga yung susundin, yung department order ng DOTR na bawal pasakayin sa mga bus ang mga walang bakuna o di kaya naman medical certificate na hindi pa sila pwedeng magpabakuna o di kaya naman itong sinasabi ng DOLE na ika nga exempted dapat yung mga manggagawa dahil essential yung kanilang lakad o yung kanilang paglalabas. Nako, sigurado ho, magkadudulot na naman ang kalituhan yan at sisikapin ho nating makuha pa yung karagdagang detalye. Kaugnay ho ng sinabi ni Secretary Bello, kaugnay ho ng usaping iyan, yung no vaccine,
no entry policy dahil alam niyo ho, ano yung mga nasa ground naman, yung ating mga frontliners, mga police, mga barangay tanod at maging mga tsuper ng bus, nagpapatupad lamang yan ng mga ibinababahong order sa kanila at tayo namang taong bayan ay susunod kung ano yung sasabihin. So maganda, dapat merong malinaw na panuntunan kaugnay ho ng usapin na yan, di ba? Ating Analisa Manlapas, nanonood ho si ating Analisa Manlapas sa atin ngayon. Magandang hapon. Marami ho tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Association of Land and Sea, the world created in front of me. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Mga kabalen, mga kariyan, time check muna tayo. 3:38 ng hapon, araw ho ng Miyerkules ngayon, January 19, 2022 ay kabilis ho ng panahon. Parang kailan lang ay nagdiriwang tayo ng Pasko't bagong taon. Ngayon January 19 na. Ay matatapos na yung Enero, papasok na ho yung buwan ng Pebrero at talagang pagkabilis-bilis. Malamig ho yung panahon ngayon. Mamaya malalaman natin kung hanggang kailan tatagal. Iyang lamig ng panahon mula ho kay Ginoong Manny Esguerra ng Pag-asa. Pero sa puntong ito mga kabalen, mga karehiyon, silipin muna ho natin ang latest update mula sa COVID-19 tracker ng Department of Health para ho sa mga datos kaugnay ho ng COVID situation
sa iba't ibang lalawigan at syudad dito sa Central Luzon.
Samantala, dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Kailangan ang batas kung lilimitahan ang karapatan ng isang tao na bumiyahe. Ito ang paliwanag ng Commission on Human Rights kaugnay ng No Vaccine, No Ride policy na ipinatutupad ngayon ng Department of Transportation. Narito po ang detalye ng balitang yan. Patuloy na umaani ng batikos ang No Vaccine, No Ride policy na pinaiirang ng Department of Transportation sa mga pasahero na bumabiyahe sa loob, mula at patungo ng National Capital Region. Maging ang Commission on Human Rights o CHR ay nakakakita ng butas sa implementasyon ng polisiya. Ayon kay Atty. Leo Ray Valmonte o IC ng CHR Region 3, nalilimitahan ng DOTR order na ito ang karapatan bumiyahe ng mga taong walang bakuna. Sa ganitong senaryo, kailangan anya ng batas upang hindi maging questionable ang maging implementasyon nito. So, dapat merong batas na nagre-regulate implementation o restriction ng right. So far, itong no vaccine, no ride policy, wala pa pong batas yan. So if you're gonna infringe of the rights on the rights of the citizens, dapat may batas. Paano naman nila may enjoy yung kanilang mga karapatan kagaya ng mga vaccinated? Bakit sila na iba? Anong meron? So maraming mga conditions sa Syracuse Principles were unquestionable yung policy. Ang pagkikayat umano sa mga tao na magpabakuna ay hindi kailangan maging pwersahan o isang forma ng panggigipit. Bakit natin sila pinupuwersa? That goes to restriction or limitation, yung Category 5 sa Syracuse Principles, na dapat hindi siya arbitrary at saka discriminatory or unreasonable. Kasi kung gusto natin silang himukin na magpa-vaccine para mapangalagaan ang kanilang karapatan, bakit coercive ang ginagawa nating pamamaraan? Bakit hindi natin sila i-educate, i-convince natin sila, buksan ang kanilang mga mata na maganda ang pagbabaksin? Maliban sa karapatang bumiyahe, may karapatan din umano ang tao na pumili kung anong tingin niya makakabuti sa kanyang katawan. Bakit mo ba ihihiwalay yung unvaccinated sa vaccinated? Is the purpose to protect the vaccinated? Dahil ba nakakahawa ang unvaccinated? But we've heard the WHO that both are carriers. Health ang pinag-uusapan natin dito at saka buhay. We cannot really substitute their choice. Dapat meron kang karapatang mamili kung anong klaseng treatment ang iyong i-receive. Lalo na nasa tama ka namang pag-iisip. Yan lang naman yung mga exception ng batas eh. Bukas naman umano ang CHR na makipagdialogo at makipagtulungan sa DOTR para sa pagsasaayos ng implementasyon ng No Vaccine, No Ride policy. Samantala, nauna nang sinabi ng DOTR na may exemption naman ang nasabing polisiya. Pwede pa rin naman daw sumakay sa pampublikong sasakyan ng mga walang bakuna basta may karampatang dokumento, gaya ng medical certificate na nagpapatunay na hindi pa sila pwedeng bakunahan o di kaya na may barangay certificate para ipakitang esensyal ang kanilang lakad. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, JM De Jesus, CLTV News. Ayan mga kabalen, mga karihon, ano ho yung masasabi ninyo dyan sa pinupunto ngayon ng Commission on Human Rights na kailangan nga raw magkaroon ng batas para ipatupad yung polisiyang iyan dahil nakasasagka doon sa karapatan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ho itong mga unvaccinated, ay pinipigilan ho sila nga sumakay ng pampublikong sasakyan at hindi rin pinapapasok sa iba't ibang mga establishmento. Ito ho according naman sa CHR, kay Atty. Valmonte, bukas naman ang kanilang tanggapan na makipagdialogo sa Department of Transportation kaugnay ho ng pagpapatupad ng batas o ng pulisiyang ito. At yan ho mukha ng mga ika nga. Marami rin sa ating mga kababayan ang nagkokomento ng usaping iyan. Sa usaping iyan, sinasabi nila na paano nga naman sila makapagtatrabaho kung hindi sila bakunado at kung wala naman ding sapat na bakuna sa kanilang lugar at kung sila ay nanghihingi ng bakuna, paano naman yung ika nga kabuhayan din ho nila silang mga maralita. Ito ho yung ika nga pinupunto ng Commission on Human Rights sa usaping ito.
Samantala, nananatili ho sa critical risk para sa COVID-19 ang gitnang Luzon, kasama ang National Capital Region at iba pang lugar sa ating bansa. Ayon ho sa World Health Organization, naku, itong di magandang balita, magtatagal pa bago matapos ang pandemya, lalo't mabilis kumalat ang Omicron variant at di malayong makapaglikha pa ng panibagong variant dahil na rin sa dami ng mga nahahawaan. Narito po ang detalye ng balitang yan. Matagal pa bago tuluyang matapos ang COVID-19 pandemic. Ito ang naging pahayag ng World Health Organization o WHO kahit pa hindi raw gaano mapaminsala ang Omicron coronavirus variant. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Omicron sa buong mundo, ay hindi malabong mayroong bagong variant pa ang lilitaw. Patuloy din ang panghihikayat nito ng pantay na pamamahagi ng bakuna, lalo na sa mga maliliit na kontinente gaya ng Africa. Malaking bahagi kasi ng populasyon nila ang hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Samantala, ayon sa Department of Health o DOH, pababa na raw ang growth rate of infection sa Pilipinas, ngunit nananatili pa rin sa critical risk mula sa COVID-19 ang bansa. Sa briefing nitong Lunes, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque, sa loob ng January 11 to January 17, nasa 71% ang average daily cases with 34,923 infections. Malayo ito sa 725% average daily infection cases noong December 28 hanggang January 3 at 689% average daily cases noong January 4 to 10. Ayon pa sa kalihim, ang trend ng infection sa bansa ay may kaunting pagbabago, pero hindi pa rin masasabi kung muling tataas o bababa ang mga kaso. Nananatili namang nasa critical risk ang Metro Manila, Cagayan Valley, Ilocos Region, Calabarzon, Cordillera Administrative Region at Central Zone. Sa pagsisimula ng taon o sa buwan ng Enero, record high ang naitalang mga kaso ng COVID infection sa Pilipinas. Nitong January 17, Lunes, umabot sa 37,070 ang new cases, ika-4 na pinakamataas na single-day tally mula nang magsimula ang pandemya. As of January 18, 2022, nasa 30,277 naman ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Central Luzon. May pinakamaraming bagong kaso pa rin ang lalawigan ng Bulacan, sinundan nito ng Pampanga at Bataan. Angelica Cara, CLTV News. Ayan, mga kabalin, mga karihon, gaya nga ho ng nabanggit ng WHO, mukhang magtatagal pa at sa kabila ng pagbaba ng itong mga bilang ng kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa, patuloy hong inihikayat ang lahat ng ating mga kababayan na tumalima doon sa health and safety protocols na nabanggit nga ho kagabi o nung isang araw ni Secretary Duque na yung tinatawag na token compliance sa pagsuot ng face mask. Mali daw ang pagsuot ng face mask. Minsan labas ang butas ng ilong, naway sana'y ayusin natin yung pagsusuot ng face mask at magsimula rin ho yan sa mga lider ng pamahalaan na silang nagpapatupad ng batas. Ito, nag-comment naman si Eufrosinio Dantes. Bago na naman, hindi na nagsawa ang virus na yan. Yan ho, yung comment ng ating isang nanonood ngayon dito sa ating programa. Nako, dahil nga ho nandyan pa rin ang virus, sa lungsod ho ng Angeles, 2 bus ang itinalaga ng city government para bigyan ng booster shots itong mga fully vaccinated ng Angelenyo. Ayon ho kay Mayor Pogi Lasatin, paraan ito upang hindi magkumpulan sa mga vaccination sites ang mga Angelenyong tatanggap ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Narito po ang detalye ng balitang yan. Bago pa man magtapos ang taong 2021, nakamit na ng Angeles City ang herd immunity. Gayunpaman, puspusan pa rin ang city government sa kanilang vaccination drive upang mabakunahan at mabigyan ng proteksyon laban sa COVID-19 ang lahat ng mga Anghelenyo. At dahil muling nararanasan ngayon ang COVID-19 surge bunsod ng Omicron variant na sinasabi ng mga eksperto na highly transmissible, mahalagang maturukan din ang booster shots.
Kaya naman simula nitong Lunes, 2 bus ang itinalaga ng LGU ng Angeles City naroronda sa 33 barangay ng syudad upang mabigyan ng booster shot sa mga Angelenyo na fully vaccinated on or before October 31, 2021. Ayon kay Mayor Carmelo Lazatin Jr., layo nitong ilapit ang mga bakuna sa kanilang mamamayan sa pamamagitan ng Ronda Bakuna. Sinisikap din ng lokal na pamahalaan na i-fast-track ang pagbibigay ng booster shots upang maiwasan ang transmission ng bagong variant na Omicron. Dagdag pa ng alkalde, ang pagde-deploy ng Ronda Bakuna ay gagawin din by schedule upang matiyak na nasusunod pa rin ang safety health protocols. Ipinaliwanag din nila Zatin na nagdesisyon siyang isagawa ang booster inoculation sa pamamagitan ng Ronda Bakuna upang matiyak ang kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng kanyang mga kababayan, gayon din ang mga empleyado ng City Hall. Paalala ng LGU sa mga magpapabooster, ipresenta ang kanilang vaccination cards at prescription medicine kung meron man. Maliban sa inisyatibang ito, nanatili pa ring operational ang vaccination site ang syudad sa City College of Angeles. Samantala, sa pinakauling datos ng local IATF ng Angeles City, nasa 5,573 Angelenyos na nakatanggap ng kanilang booster shots, 347,996 ang fully vaccinated na, habang 308,990 ang naturukan ng first dose ng bakuna. Kasama si Jennifer Salenga, JN Desus, CLTV News. Kabalen, para ho sa karagdagang detalye ng balitang yan o yung schedule, no? Itong booster shot inoculation dyan sa may lungsod ng Angeles, maaari ho kayong magtungo sa kanilang Facebook page, City Information Office ng Angeles City, at doon makikita ho ninyo kung saan mag-iikot itong ronda bakuna na inilarga ho ng city government para mabigyan nga ng booster shot ang mga fully vaccinated na Angelenyo. Kabalen, eto ho, magpapaalam na ako at alas 3:56 na at yan ho ang mga detalyeng nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ho kayong mag-follow sa aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Meron din ho tayong Twitter at CLTV36 at Instagram naman at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at syempre dito ho sa Central Luzon, Free TV Channel 36 at sa ating 39 cable partners. Mamaya hong alas 6, makakasama naman natin si Jennifer Salenga para sa iba pang detalye ng mga malalaking balitang Central Luzon sa CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Karehiyon, Kabalen, piningat na parati. Dakal pong salamat. The all-new Ford Territory is stunning from
Bukod pa rito, nariyan ang mga pangunahing produkto gaya ng bigas, mais at mga yamang dagat. Idagdag pa ang iba't ibang produktong gawa sa kahoy, pati na rin ang mga parol na talaga namang pang world class. At hindi lang yan, itinuturing din itong sentro ng kalakalan, ekonomiya at transportasyon dahil sa mga modernong paliparan, pasilidad, infrastruktura at mga distrito ng negosyo. Higit sa lahat, matatag, masipag, maabilidad at malikhain ang mga taga Central Luzon. Kaya naman hindi matatawaran ang kanilang papel sa pag-unlad nito. Talaga namang natatangi ang ating rehiyon. Lahat ng hanap nyo, siguradong mayroon dito. Ito ang Central Luzon. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Temporary transfer station ng basura sa Barangay Mining, Angeles City, inirereklamo ng mga residente. COVID-19 pandemic, matagal pa bago matapos ayon sa World Health Organization. Central Luzon nananatili sa critical risk. Grupo ng mga manggagawa sa Central Luzon tutok sa no vaccination, no entry policy sa lugar ng trabaho. At no vaccine, no ride policy dapat suportado ng batas bago ipatupad ayon sa CHR Region 3. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Sanenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Diskumpiyado ang Workers Alliance in Region 3 o WAR 3 sa pagpapatupad ng no vaccination at no negative COVID test result, no entry policy sa mga establishmento at lugar ng trabaho. Tinatapakan umano ng pulisiyang ito ang karapatan ng taong bayan. May detalye si Jenna Numbang Barunga. Pagpasok ng taong 2022, bigla ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at pagkalat ng Omicron variant. Bunsod nito, maraming local government unit, establishmento at economic zone ang nagpatupad ng no vaccination at no negative COVID test result, no entry policy. Pinalakas ng polisiyang ito ang Resolution 148-B na inilabas ng Interagency Task Force noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nakasaad dito na lahat ng establishmento at employer ay kailangang i-require ang kanilang mga empleyado na magpabakuna. Para sa mga hindi bakunado, kailangan ang regular na COVID testing. Para sa Workers Alliance in Region 3 o WAR 3, ang nasabing polisiya ay anti-mamamayan. Yung ginagawa ng gobyernong ito ay isang anti-polisiyang mamayan na lumalabag talaga ng karapatang pantao, paghiurak sa karapatang pantao. Ay karapatan ng bawat Pilipino, bawat tao, kung ano man yung disgusto na isaksak sa kanilang mga katawan, ay dapat hindi magiging discriminate dito para sabihin na vaccine, no work, o no vaccine, no entry, o no vaccine, no ride. Diskriminasyon umano sa mga manggagawa ang ganitong kautusan. Simulat sa pool, mass testing umano ang panawagan ng WAR 3 at hindi individual testing na kung saan kung hindi bakunado ay kailangan pang gastusan ng manggagawang kakarampot ang kita ang kanyang COVID test. Kung ang gusto natin dapat dito ay matigil yung tanggalan, matigil yung pulisiya na kung hindi ka vaccinated ay hindi ka makapasok sa isang establishmento, hindi ka makapasok sa papagawaan, at ngayon nga hindi ka makakasakay sa isang pampublikong sasakyan. Dapat itinitigil muna yung mga ganito at dapat napag-uusapan ng gobyerno at sa mga manggagawa, sa mga kasama natin. Mas patuloy nating panawagan na extend pa rin tayo doon sa mass testing. Tapos yung ayuda na hindi dapat tanggal sa trabaho. Bigay yung pangangailangan at yung pang-araw-araw na kailangan ng mga manggagawa.
Samantala, naglabas na ng pahayag ang Department of Labor and Employment na kailangang bigyan ng exemption ang mga manggagawa sa no vaccination, no ride policy. Ngunit kung pagbabatayan ng IATF Resolution 148-B, pagdating sa lugar ng trabaho, may kapangyarihan pa rin ang employer sa implementasyon ng no vaccination at no COVID test result, no work or no entry policy. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Hindi raw dapat pagbawalang sumakay ng public transportation ang mga manggagawa na hindi pa bakunado, ayon po yan kay Secretary Sylvester Bello III ng Department of Labor and Employment o DOLE. Essential daw na may tuturing ang serbisyo ng mga manggagawa para sa ekonomiya ng bansa, kaya dapat bigyan sila ng exemption sa naturang atas. Narito ang report. Maraming lugar sa bansa ngayon ang nagpapatupad ng no-vax, no-entry policy upang mapigilan daw ang COVID-19 transmission. Maging sa mga pampublikong sasakyan na biyaheng Metro Manila, di na pwedeng sumakay kung hindi bakunado, liban na lamang kung may medical considerations. Nitong Martes, naglabas ng pahayag si Labor Secretary Sylvester Bello III at sinabing ang mga hindi bakunado o hindi naman kaya ay partially vaccinated na manggagawa ay exempted sa polisiyang no vaccination, no ride sa lahat ng mga public utility vehicles o PUVs. Ipinatupad ang polisiyang ito sa gitna ng COVID-19 surge na nararanasan sa ngayon. Ayon sa kalihim, nakikipag-ugnayan na siya sa Department of Transportation o DOTR matapos ang mga ulat na may mga manggagawang hindi pinasasakay sa mga PUVs sa gitna ng implementasyon ng naturang polisiya na sinimulan nitong Lunes, January 17. Ayon kay Bello, malaki ang magiging epekto sa ekonomiya kung hindi makapapasok sa trabaho ang mga hindi bakunado o partially vaccinated na manggagawa. Paliwanag pa ni Bello, exempted ang mga manggagawa dahil sila ay nagre-render ng essential na serbisyo. Kapag hihinto raw ito, paano gagalaw ang mga negosyo at kapag walang negosyo, walang ekonomiya. Ani Bello, pat na raw ang company ID upang ma-avail ng exemptions. Ayon pa sa kalihim, ang layunin ng no vaccination, no ride o no entry policy na mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 ay hindi naman maisasantabi dahil may umiiral na polisiya kung saan nire-require ang mga unvaccinated workers na sumailalim sa testing kada 2 linggo bago sila makapag-report sa trabaho. Angelica Cara, CLTV News. Kailangan ng batas kung lilimitahan ang karapatan ng isang tao na bumiyahe. Ito po ang paniniwala ng Commission on Human Rights o CHR kaugnay ng no vaccine, no ride policy na inimplementa ng Department of Transportation. Narito ang report. Patuloy na umaani ng batikos ang no vaccine, no ride policy na pinaiilang ng Department of Transportation sa mga pasahero na bumabiyahe sa loob, mula at patungo ng National Capital Region. Maging ang Commission on Human Rights o CHR ay nakakakita ng butas sa implementasyon ng polisiya. Ayon kay Atty. Leo Ray Valmonte o IC ng CHR Region 3, nalilimitahan ng DOTR order na ito ang karapatan bumiyahe ng mga taong walang bakuna. Sa ganitong senaryo, kailangan anya ng batas upang hindi maging questionable ang maging implementasyon nito. So dapat merong batas na nagre-regulate implementation o restriction ng right. So far, etong no vaccine, no ride policy, wala pa pong batas yan. So if you're gonna infringe of the rights on the rights of the citizens, dapat may batas. Paano naman nila may enjoy yung kanilang mga karapatan kagaya ng mga vaccinated? Bakit sila na iba? Anong meron? So maraming mga conditions sa Syracuse Principles were unquestionable yung policy. Ang paghikayat umano sa mga tao na magpabakuna ay hindi kailangan maging pwersahan o isang forma ng panggigipit. Bakit natin sila pinupwersa? That goes to restriction or limitation, yung Category 5 sa Syracuse Principles, na dapat hindi siya arbitrary at saka discriminatory or unreasonable.
Kasi kung gusto natin silang himukin na magpa-vaccine para mapangalagaan ang kanilang karapatan, bakit coercive ang ginagawa nating pamamaraan? Bakit hindi natin sila i-educate, i-convince natin sila, buksan ang kanilang mga mata na maganda ang pagba-vaccine? Maliban sa karapatang bumiyahe, may karapatan din umano ang tao na pumili kung anong tingin niya makakabuti sa kanyang katawan. Bakit mo ba ihihiwalay yung unvaccinated sa vaccinated? Is the purpose to protect the vaccinated? Dahil ba nakakahawa ang unvaccinated? But we've heard the WHO that both are carriers. Health ang pinag-uusapan natin dito at saka buhay. We cannot really substitute their choice. Dapat meron kang karapatang mamili kung anong klaseng treatment ang iyong i-receive. Lalo na nasa tama ka namang pag-iisip. Ilang naman yung mga exception ng batas eh. Bukas naman umano ang CHR na makipagdialogo at makipagtulungan sa DOTR para sa pagsasaayos ng implementasyon ng No Vaccine, No Right policy. Samantala, nauna lang sinabi ng DOTR na may exemption naman ang nasabing polisiya. Pwede pa rin naman daw sumakay sa pampublikong sasakyan ng mga walang bakuna basta may karampatang dokumento at ng medical certificate na nagpapatunay na hindi pa sila pwedeng bakunahan o di kaya na may barangay certificate para ipakitang esensyal ang kanilang lakad. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, JM Desus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. COVID-19 pandemic, matagal pa bago matapos ayon sa World Health Organization. Central Luzon nananatili sa critical risk. Isabong betting station sa Angeles, pansamantalang ipinasara ng city government. At mass testing at home care COVID kits pwedeng ibigay sa mga kawani ng gobyerno ayon sa CSC. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expending reach. Download the Lala Move app. Lala Move. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, nananatili po sa critical risk para sa COVID-19 ang Gitnang Luzon kasama ang National Capital Region at iba pang lugar sa bansa. Ayon sa World Health Organization, magtatagal pa bago matapos ang pandemya,
Lalo't mabilis kumalat ang Omicron variant at di malayong makapaglikha pa ng bagong variant dahil sa dami ng nakakawaan. Narito ang detalye ng balitang yan. Matagal pa bago tuluyang matapos ang COVID-19 pandemic. Ito ang naging pahayag ng World Health Organization o WHO kahit pa hindi raw gaano mapaminsala ang Omicron coronavirus variant. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Omicron sa buong mundo, ay hindi malabong mayroong bagong variant pa ang lilitaw. Patuloy din ang panghihikayat nito ng pantay na pamamahagi ng bakuna, lalo na sa mga maliliit na kontinente gaya ng Africa. Malaking bahagi kasi ng populasyon nila ang hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Samantala, ayon sa Department of Health o DOH, pababa na raw ang growth rate of infection sa Pilipinas, ngunit nananatili pa rin sa critical risk mula sa COVID-19 ang bansa. Sa briefing nitong Lunes, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque, sa loob ng January 11 to January 17, nasa 71% ang average daily cases with 34,923 infections. Malayo ito sa 725% average daily infection cases noong December 28 hanggang January 3 at 689% average daily cases noong January 4 to 10. Ayon pa sa kalihim, ang trend ng infection sa bansa ay may kaunting pagbabago, pero hindi pa rin masasabi kung muling tataas o bababa ang mga kaso. Nananatili namang nasa critical risk ang Metro Manila, Cagayan Valley, Ilocos Region, Calabarzon, Cordillera Administrative Region at Central Zone. Sa pagsisimula ng taon o sa buwan ng Enero, record high na italang mga kaso ng COVID infection sa Pilipinas. Nitong January 17, Lunes, umabot sa 37,070 ang new cases. Ika-4 na pinakamataas na single-day tally mula nang magsimula ang pandemya. As of January 18, 2022, nasa 30,277 naman ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Central Zone. May pinakamaraming bagong kaso pa rin ang lalawigan ng Bulacan, sinundan nito ng Pampanga at Bataan. Angelica Cara, CLTV News. Bunsod ng nararanasang muling pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Angeles City, bukod po sa pagpapatupad ng liquor ban, temporary close din muna ang mga gaming establishments gaya ng Isabong. Ayon sa pamulang panunsod, pagtaliman na rin ito sa health and safety protocol ng IATF dahil hindi maiwasan ang kumpulan ng mga tumatalpak sa mga betting station. Narito ang report. Sa kada sityo, karaniwan nang makikita ang operasyon ng mga betting station na isabong dito sa Angeles City sa Pampanga. Pero sa pag-iikot ng CLTV News Team, walang nakabukas sa mga betting station dito sa lungsod. Bilang pinuno ng Committee on Business Affairs ayon kay City Councilor Joseph Alpi Bonifacio, na pagkasunduan ng City Government na ipasara muna pansamantala ang lahat ng e-games establishment ngayong nasa ilalim ng Alert Level 3, ang lungsod ng Angeles. Actually, kung January 9, starting January 9 to January 15, initial pasara nila. Kasi po, at yung directive coming from the Mayor's Office na ala pa pong online gaming, para po itang hawan, medyo maiwasan niya. Plus, kaya pong liquor ban, little gatherings, pinawal na rin po. Then, in-extend niya naman, up to from January 16 hanggang to January 31 po. Natatangi raw sa Pampanga ang kanilang hakbang na ito dahil sa nakalipas na linggo, ang surge sa syudad ay nakikita sa kada barangay na may extension ng business hours ng mga gaming station. Ito po alert level 3 kanina po Bigbasi. So, like what I've said po, it is we are doing this retrofitting what we need in Angeles City. Balutadan po ng Angeles City, masyado na po negosyo. Kami cases po po manira kalaparan ng negosyo, baka po para kami apektuhan. Napin po siguro, aisip na po ni kakatabong Malaguna Mayor, ang po rin staff na kailangan niya po talagang implementing
wala pong then online game makasarala pa po. Para po maiwas talaga itang hawaan lalo na yung Omicron variant time. Sa ilalim ng Alert Level 3, base sa atas ng IATF, kasamang inirekomendang pansamantalang magsasamuna ay ang mga negosyong nasa kategoryang fanfares tulad ng perya, kids amusement. Kasama na din dito ang mga casino, horse racing, cockfighting cockpits, lottery and betting shop at ibang gaming establishment. Paolo G. Santos, CLTV News. Inihikayat ng Civil Service Commission ng mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng mass testing sa kanilang mga empleyado at para sa mga tatamaan ng COVID-19. Maaari rin umano silang mamahagi ng home care kit. Pasok daw mga gastos na ito sa maintenance and other operating expenses o MOOE budget. Narito po ang report. Nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng pagkalinga sa mga empleyado nila na nagkakasakit at nabibiktima ng COVID-19. Hiniwak ng komisyon ang mga tanggapan ng pamahalaan na maglaan ng pondo para sa pagbili ng home care COVID kit na ipamamahagi sa kanilang mga manggagawa. Pinapayagan naman daw ng Department of Budget and Management o DBM ang procurement nito at isama na lamang sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE budget. Maaari din umano magsagawa ng mass testing sa kanilang mga opisina upang maiwasan ang higit pang hawaan dahil marami ang mga asymptomatic patients. Maliban sa malaking tulong ito sa gastos sa mga tinatamaan ng COVID, paraan din umano ito ng gobyerno upang mabawasan ang mga nagtutungo sa mga health center. Ipinaalala rin ng CSC ang implementasyon ng alternative work arrangement sa mga opisina ng gobyerno. Kailangan umanong maiwasan ang sabay-sabay na pagkakasakit ng mga empleyado dahil maaaring makompromiso ang serbisyo sa taong bayan. Dapat rin daw bigyan ng konsiderasyon ang mga staff na may sakit o comorbidities na makapagtrabaho sa bahay o ang work from home arrangement. Hinikayat ng CSC ang mga employees organization and unions na mag-report kung may paglabag ang kanilang ahensyang pinapasukan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Rose Marie Calimlim, aspiring councilor sa City of San Fernando, Pampanga. Roda Bacuna, iikot sa Angeles City para sa pagbibigay ng booster shots sa mga Angelenyo. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life.
can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Inspirational success stories of business leaders and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Ang makakasama po natin ngayong gabi sa ating kilalanin ng kandidato segment ay sumusubok makabalik sa konseho ng Siyudad San Fernando. Siya ay una ng galuklok bilang konsehal taong 2004 hanggang 2013 at ngayong kasalukuyan kapitan po siya ng Barangay San Nicolas. Natanggap din niya ang parangal na Makabagong Nicolas sa Dairit Panilio Frontliner Award para sa pandemic response. Women empowerment, gender equality at human rights ang ilan po sa mga prioridad at nais niyang ipatupad kung sakaling bibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod muli sa konseho ng Siyudad San Fernando. Mga karehiyon, kumustahin at kilalanin po natin si Nanay Kap Rosemary Kalimlim. Magandang gabi po sa inyo, Kap, at welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Ma'am Jen, at sa ating pong mga televiewers. Good evening po. Una po sa lahat, kumusta po kayo? Ito pong ating bisita, maliban po sa pagiging public servant. Siya rin po ay very active ngayon sa social media. Kumusta po kayo? Mabuti naman, Ma'am Jen. Ito nga, padami yung mga kaso natin sa COVID sa Barangay San Nicolas. As of now, meron tayong more than 60. So, naasikaso natin ngayon yan, Ma'am Jen. Yan po, yung ating mga leaders ngayon ay talagang tuloy-tuloy ang trabaho, Kap? Kahit po mahirap ang sitwasyon, delikado, kayo man ay at risk, pero syempre kailangan magsilbi. Ngayong panahon na ito, kailangan po yan ang ating mga kababayan. Anyway, kayo po ay nagdesisyon na bumalik sa pagkakonsehal. Ito nga po yung posisyon na hinahabol po ng ating bisita ngayon. Ano po ang naging dahilan, Kap? Bakit po nais niyong bumalik? Na-miss niyo po ba ang pagsisilbi sa mga Fernandinos as City Councilor? Yes, ma'am. Nagdesisyon po akong bumalik para po lalo tayong makatulong, hindi lamang po sa Barangay San Nicolas, kundi sa buong siyudad ng San Fernando. Siyempre, bilang isang barangay captain po, marami na po tayong karanasan at nakikita natin sa grassroots, dito lang sa ating barangay, kung ano po yung mga nagiging problema. At yan po ay dadali natin pagdating natin sa Sangguniang Palunsod. Kagaya po dito sa ating mga barangay, yung mga problema,
lalong-lalo na po sa education, nakikita po natin na may mga kabarangay tayo na alos ni sa isang pamilya, wala pong nag-aaral. So, gusto natin tulungan yung mga yan, paano natin po maiangat ang kanilang antas sa pamumuhay. No, alam naman po natin na ang edukasyon, yun ang susi para po labanan natin yung kahirapan. So, yan po yung mga susulong natin. Kaya po natin gustong bumalik, lalong-lalo na po, isa pang dahilan, yung pong pandemic. No? Sa tingin ko po, malaki pong may tutulong ko, may iambag ko sa syudad ng San Fernando dahil po sa mga karanasan na nakita natin sa panunungkulan natin sa loob po ng 2 taon na pandemic, marami po tayong matutunan. At yun po, idadalhin din natin sa konseho. Talagang na-test po, no, ang kakayahan ng ating mga leaders, lalo na sa barangay level because of the situation. Pero nabanggit nyo nga po, Papa, no, ang inyong pong karanasan sa pagsisilbi bilang kapitan, no, ng barangay San Nicolas. Ano po ang pagkakaiba? No? Nung kayo po ay nanilbihan as city councilor, nakatatlong termino po kayo, matagal po yun, at nanilbihan po kayo, well, as of now, siya po ang barangay captain, ano? Ano po yung natutunan po ninyo, no? Ngayong nasa barangay level po kayo, mas masasabi po ba natin na ito pong pagiging barangay captain ninyo ay mas nakatulong upang mas makita pa, sabi nyo nga po, on the grassroots level, no, yung mga kailangang ibigay na serbisyo talaga para sa mga Fernandinos. Yes po, Ma'am Jen. Tayo po ay nanungkulan ng barangay captain. 1994 po nanungkulan tayo hanggang 2002. So bago po tayo naging city councilor, naging kapitan na po tayo ng 8 years dito sa barangay. So nung pong nagkapitan tayo, dahil nakita na rin po natin kung ano yung problema, yun po ang sinulong ko doon sa 9 years nating panunungkulan. So ngayon po, doon po sa tinatanong nyo kung ano po yung pagkakaiba, malaki pong pagkakaiba dahil alam naman po natin, ang isang konsihal, ang isang city councilor, ang trabaho lang po niya ay gumawa ng mga ordinansa, resolution, suportahan kung ano po yung nakakabuti sa ating lungsod. Ang trabaho po ng kapitan ay malaking pagkakaiba dahil tayo po ang executive at tayo rin po ang legislative. So tayo po ang nag-implement ng mga programa, 24/7 po ang duty natin. Hindi po katulad ng konsihal, papasok ka lang ng tuwing session, mag-monitor ka lang kung yung mga ordinansa, resolution mo nai-implement pa. Pero dito po, sa barangay captain, lahat po ng problema sa barangay, mag-asawal, pamilya, pagpapagawa ng mga kanal, ng kalsada, buildings, lahat po yan, sa drugs, lahat. Lahat. Okay. Kap, nabanggit nyo nga ho, naging kapitan, naging councilor, naging kapitan, ano? Sa tagal ho ninyo sa politika, ano po yung mga masasabi po nating natutunan ninyo, no, na magiging advantage po kung sakaling mabigyan muli kayo ng pagkakataon na magsilbi sa City Council? Okay, siyempre po yung pong nakita natin, yung problema sa barangay na dapat makarating po sa itaas. At isa po tayo doon sa magiging boses. Kamukha nga po na sinasabi ko, na dito po sa barangay namin, may mga pamilya na halos sa isang bahay, sa isang tahanan, isang mag-aaral, wala po sila. Nakatira lang sila sa isang maliit na kwarto. Tapos yung mga magulang, mga lolo, magkakasama sa isang tahanan. Pero may isang mag-aaral, wala po silang mag-aaral. So ano pong mangyayari dito sa pamilyang ito kung walang tutulong na matinong gobyerno? So tayo po, yun po yung susulong natin, ang edukasyon. Dahil alam po natin, kanina nga sabi ko po, sa nakita ko, ang edukasyon talaga, yun po yung suksi para mayangat sa kabuhayan ang bawat pamilya. So kung matulungan po natin itong pamilyang ito, meron po tayong napag-aral kahit isa lang sa pamilyang yun, nakapagtapos po yan ng kolehiyo at nakapaganap ng magandang trabaho. Siyempre, pag nakapaganap po yan ng magandang trabaho, magkakaroon po ng magandang sweldo yan. So yung pong batang natulungan ng gobyerno, yun po mismo ang tutulong na sa pamilya niya para po mayangat yung kabuhayan ng pamilya. Pero kung wala pong mag-aasikasa dito, wala pong titingin sa mga pamilyang mahirap na ito, ano po kaya ang kahinatnan ng pamilyang ito kung walang tutulong sa kanila? So priority po ninyo ang edukasyon. Since nabanggit nyo na ko, no,
pag-usapan na natin yung mga plataforma na ihahain po ninyo sa mga Fernandinos. Natatandaan ko, Kap, nung kayo po ay city councilor pa, no? Napaka-vocal po ninyo pagdating sa women empowerment, no? Kayo po ay talagang nagsusulong sa mga programa para sa mga kababaihan. This time, sa pagbabalik po ninyo, maliban po sa edukasyon, pagbibigay ng edukasyon para sa mga Fernandino, ano pa ho ang nais po ninyong tutukan? No, kung sakali ang dami pong magagandang ordinansa noong pong 2004 hanggang 2013 kung saan po miyembro po ako ng sanggunian. Actually po, nakakuha po tayo ng most outstanding pang sangguniang panunsod of the Philippines, Hall of Fame po, yung batch namin. So ang daming mga ordinansa, kamukha po yung mga ginagawa nating ordinansa. Titignan po natin yan. Kailangan po na-implement, hindi lang po kasi trabaho ng konsyal ang gumawa ng ordinansa o resolution. Kailangan po tutukan yan, na-implement ba itong ginagawa mo. Kamukha po yung ginawa kong isang resolution. Na kung saan po, gumawa po tayo ng isang resolution na kailangan mabigyan ng libreng pap smear ang ating mga kababaihan dito sa siyudad ng San Fernando. Bakit po naisipang gawin ni Rose yun? Kasi po marami sa ating mga kababaihan, sa mga magulang, na nakakalimutan na po nilang tingnan yung kanilang sarili. Mas inuna pa nila yung kanilang mga anak. Sabi nga nila, magkano ba pag nagpa-pap smear ka? 500. Kaya kung minsan yung isang magulang sasabihin niya, ayun, hindi na ako magpapa-pap smear, hindi na ako magpapa-check up. Pambibili ko na lang ng pagkain ng mga anak ko. So ano pong nangyari sa isang magulang, sa isang babae? Kung minsan po, madidetect na lang, nasa stage 1, stage 2, stage 3 na siya dahil hindi po siya nagpapatingin. Alam naman po natin, ang isang magulang na babae, kapag nawala yan sa isang pamilya, sa isang tahanan, malaking kawalan po sa pamilya. So yan po ang mga sinusulong natin. Yung pong domestic violence against women, no? Yan po, bumababa pa ako sa barangay nung term pong 9 years. Bakit ko po ginagawa yung buwabak sa barangay? Para po mabigyan ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan na kung saan meron pong batas na nagbibigay protection sa kanila na hindi po sila pwedeng bugbugin, hindi po sila pwedeng saktan na makin ng mga asawa nila, ng mga kalalakihan na basta-basta lamang. Dahil po may batas tayo na nagsasabi na huwag mong sasaktan ang inyong asawa o ang inyong kalibin or what, o kung ano pa man siya. So yan po yung mga sinusulong natin. At yun po ay gusto ko pong ituloy. Kailangan po, tuloy-tuloy po natin makikita na mawawala po ang karahasan dito sa siyudad ng San Fernando para sa mga kababaihan. So, alright. Isa rin po ang human rights sa inyo pong nais bigyang prioridad. Ano ang plano po ninyo kaugnay po nito? Yung human rights po, kamukha po. Kasi actually kami po, no, ako po madalas po, no, yung human rights din ako bilang isang barangay captain, ano po, dahil masyado pong napakasela ng human rights kapag hindi nyo po alam gawin yung katungkulan mo, no? Madalas po na yung human rights po, yung mga kapitan, dahil may mga bagay-bagay na kailangan po ay implement namin. Kaso may mga bagay po na lumalabag din kami sa mga human. Yan po ay titignan din natin. Hindi naman po natin nabusuin yung ating katungkulan. Alright. Ito po talagang nais kong itanong, kasi tulad po ng nabanggit po kanina, bukod po sa pagiging barangay captain, very active din po kayo sa social media. In fact, napakarami pong followers ni Kapitan sa kanyang Facebook, even in TikTok. Nice ko po kayong tanungin. Paano po ninyo nagagawa na pagsabayin ito pong inyong pagti-TikTok? Nagluluto po kayo sa inyong TikTok at ang inyong pong tungkulin bilang barangay captain. Ako, yung pagti-TikTok ko po, sinasabay ko lang po sa pagluluto ng ulam namin ng almusal, tanghalian, hapunan, or pag may mga okasyon. Ginawa ko po itong pag-TikTok ko during ito nga pong pandemic dahil po di naman tayo basta-basta nakakalabas. So, nung pong mga 2 years, 1 year ago, naisipan ko na magturo, i-share kung ano po yung nalalaman ko tungkol sa pagluluto para naman po may share ko sa ating mga kababayan o sa ating mga ka-Fernandino para po matuto sila magluto kung paano ba itong mga niluluto ng mga Kapampangan. So yun po, wala pong, hindi, katulad nga nyo kanina, sabi nyo, natin may YouTube. So hindi pa po pumasok sa isip ko na mag-YouTube. Dalang, ang sa akin lang po ay by share kung ano po yung binigay na talent ng Panginoon sa atin.
Tingin niyo po, Kap, ito pong social media presence po ninyo, kasi napakarami po ninyong followers, at alam din naman po natin kung gaano ka-powerful ngayon, ang social media. And of course, ang ating mga kabataan ay nariyan din po. Sa tingin po ninyo, may advantage po kayo dahil kayo ay aktibo sa social media at nakikita ho ng inyong mga kababayan, ng mga Fernandinos, yung mga ginagawa po ninyo. Yes po, malaking sa tulong, inyong malaking barangay. tulong po. Do you think ito po ay makakatulong sa inyo? Yes po, malaking tulong po sa akin ang pag-TikTok ko as yung social media. At natutuwa naman po ako dahil po marami akong followers, may marami pong mga positibo na nagko-comment, marami daw post lang natutuwa. So, lalo po akong naiinganyo na gawin itong TikTok na ito, itong pagluluto. Okay, before I let you go, Kap, ano po ang mensahe na nais po ninyong ipaabot sa mga Fernandinos? Ano po ba ang maaari pang or maaari pong makuha ng mga Fernandinos kung sakaling bibigyan po nila kayo muli ng pagkakataon na makapagsilbi sa City Council ng San Fernando? Muli po, magandang gabi po sa mga pamilyang Fernandino. Si Rose Kalimlim po ay muling bumabalik para po magserbisyo sa siyudad ng San Fernando. Makakaasa po kayo na yung sinimulan ko noong 2004 hanggang 2013, ipagpapatuloy po natin yan at dadagdagan pa natin at tutukan natin yung mga magandang programa ng ating executive. Alam naman po natin, kailangan po yung mga nanunungkulan, kailangan magkakaisa po yan. Magmula sa mayor, vice mayor, konsihal, para po mapagaan ang trabaho at ma-implement yung mga magagandang programa para sa siyudad San Fernando. So si Rose Kalimlim po, nasa tama lang siya. Basta tama, maasahan po ako. Ayan, narinig na po natin kung ano po yung mga priority programs ni Kapitan Rosemary Kalimlim. Of course, nasa kamay po ng mga Fernandinos kung bibigyan po siya ng pagkakataon muling magsilbi bilang City Councilor. Anyway, maraming salamat po, Kap. At good luck po sa inyong kandidatura. Patuloy po kayong mag-ingat, lalo na hindi pa rin po natatapos ang pandemya. Again, good luck po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Chen. Mabuhay po kayo. Mga karehiyon, Kapitan Rosemary Kalimlim, aspiring City Councilor sa City of San Fernando, Pampanga. Samantala, sa ibang balita, 2 bus ang itinalaga ng City Government of Angeles para bigyan ng COVID-19 booster shots ang mga fully vaccinated ng Angelenyo. Ayon po kay Mayor Pogi Nasatin, para nito pag hindi na magkumpulan sa vaccination site ang mga tatanggap ng karagdagang proteksyon kontra COVID-19. Narito ang report. Bago pa man magtapos ang taong 2021, nakamit na ng Angeles City ang herd immunity. Gayunpaman, puspusan pa rin ang city government sa kanilang vaccination drive upang mabakunahan at mabigyan ng proteksyon laban sa COVID-19 ang lahat ng mga Anghelenyo. At dahil muling nararanasan ngayon ng COVID-19 surge bunsod ng Omicron variant na sinasabi ng mga eksperto na highly transmissible, mahalagang maturukan din ang booster shots. Kaya naman simula nitong Lunes, 2 bus ang itinalaga ng LGU ng Angeles City na roronda sa 33 barangay ng syudad upang mabigyan ng booster shot sa mga Anghelenyo na fully vaccinated on or before October 31, 2021. Ayon kay Mayor Carmelo Lazatin Jr., layo nitong ilapit ang mga bakuna sa kanilang mamamayan sa pamamagitan ng ronda bakuna. Sinisikap din ng lokal na pamahalaan na i-fast track ang pagbibigay ng booster shots upang maiwasan ang transmission ng bagong variant na Omicron. Dagdag pa ng alkalde, ang pagde-deploy ng ronda bakuna ay gagawin din by schedule upang matiyak na nasusunod pa rin ang safety health protocols. Ipinaliwanag din nila Zatin na nagdesisyon siyang isagawa ang booster inoculation sa pamamagitan ng ronda bakuna upang matiyak ang kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng kanyang mga kababayan, gayon din ang mga empleyado ng City Hall. Paalala ng LGU sa mga magpapabooster, ipresenta ang kanilang vaccination cards at prescription medicine kung meron man. Maliban sa inisyatibang ito, nanatili pa ring operational ang vaccination site ang syudad sa City College of Angeles. Samantala, sa pinakauling datos ng local IATF ng Angeles City, nasa 5,573 Angelenyos na nakatanggap ng kanilang booster shots,
347,996 ang fully vaccinated na, habang 308,990 ang naturukan ng first dose ng bakuna. Kasama si Jennifer Salenga, JN Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Temporary transfer station ng basura sa Barangay Mining, Angeles City, inirereklamo ng mga residente. BSP nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa phishing at iba pang online scam. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nananawagan po ilang homeowners sa Barangay Mining Angeles City sa biglang manong pagsulpot ng mga dambuhalang truck na naghahakot ng basura sa bakanting lote ng dating sports complex sa lungsod. Liban sa mayang pagdaan ng mga truck ng basura, dudulot din daw ng masangsang na amoy sa kanilang mga tahanan ang transfer station. Narito ang report. May reklamo ang ilang homeowners ng Barangay Mining sa Angeles City na di umano'y hindi pangkaraniwang eksena sa kanilang kalsada at maging sa halimuyak ng hangin sa kanilang kapaligiran. Ayon kay Joanna Macalino, mga dambuhalang truck at barangay dump truck ang kanilang nakakasabayan sa makipot na service road. Kaya nang kanilang siyasatin, pansin na namin pag lumabas ka ng umaga, siguro mga 3 dump trucks na yung mga kasalubong mo. Kaya nung verify namin, nakausap ko na si Cap at Sir Marlon, sabi nga nila nag-meeting daw po regarding dun sa likod na magiging parang temporary transfer station. masama ang loob ng mga miyembro ng Homeowners Association sa kanilang subdivision dahil anya, hindi sila naisama sa konsultasyon bago maitulak ang temporary transfer station sa dating sports complex na likuran lamang ng kanilang tahanan. Ang tanong namin, bakit pumayag nung nag-meeting, hindi man lang sinabihan ng isa doon sa mga homeowners? Parang feeling ko nakapag-decide na yung munisipyo, hindi na pinanong sa amin. So parang hintay na lang kami magreklamo. Ipinakita ni Macalinaw sa CLTV News Team ang kanilang digital petition kontra sa naturang temporary garbage transfer station. Dito sinasabi na halos 3,000 umanong residente sa naturang komunidad ang tutol sa operasyon ng temporary garbage transfer station. Over the weekend kasi dinidiscuss na namin yung ibang mga residente. Meron kasi kaming parang group page FB. So in-open up na yung discussion ng topic na mabaho na daw. Pero mapapansin mo kasi parang dumami talaga yung langaw. Tapos ang concern pa ng iba kasi palabas sila, isa lang ang diretsyo ng Mining eh. Kung may dump trucks yan, more likely mag-a-add dun sa traffic, tapos masisira yung mga kalsada. Kaya parang we initiated the petition last Saturday morning. Tapos we collected siguro up until this morning, mga 300 plus na yung nag-sign doon sa petition. Nagtungko agad ang CLTV News Team sa tanggapan ni Barangay Mining Captain Chris Cortez. Panahon pa raw ng administrasyon ni dating Mayor Ed Pamintuan ay pinagplanuhan na ang pagtatayo ng Waste to Energy Project sa 5 hektaryang property ng City Government ng Angeles. Pero nilinaw nito na temporary garbage transfer lamang ang napagkasunduan nila ni Angeles City Mayor Pogi Lasatin. Almost a week na po, kinausap po ako ni Mayor Pogi Lasatin para gawin mo ng transfer station yung lupa na pag-aari po ng gobyerno. Kasi sabi po ni Mayor, pansamantala lang, before election or after election siguro, hindi naman po pahihintulutan na talagang magtatagal yan kasi nga puro mga subdivisions yung nakapaikot dito. Pinabulaanan din ni Kapitan Cortez na walang nangyaring konsultasyon sa hanay ng Homeowners Association sa kada komunidad ng barangay bago pa buksan ang naturang proyekto. So sabi ko nga, before I decided na payagan po, kinonsulta ko muna yung mga ibang opisyalis ng Fiesta Community, meaning, tsaka yung Metrogate Subdivision, at pumayag po sila sa kadahilan ng wala pong magdudulot na mga negative na pagkakataon. Ang sinasabi ko po yung walang amoy na maaamoy yung mga residente, walang basura na talagang makikita doon kasi nga transfer station. Ayon kay Kapitan Cortez, klaro sa homeowners at Angeles City Government na sakaling may violation at may reklamo sa kanila ay ihihinto ang operasyon. Ngayon sabi ko nga po sa kanila, even kay Mayor Pogi po, pag nagkaroon ng violations, nagkaroon ng dumi at amoy na apektado na yung mga residente na nakatabi po dito, ay mapipilitan po tayong ihinto ang nasabing transfer station. Kasi sa iniisip po namin, ang transfer station ay walang basurang aabot sa lugar na yon, kundi itatransfer lang sila dun sa mga truck na malalaki coming from the trucks ng mga barangay. Mula sa garbage truck ng barangay,
Nakita namin ang pagbaba ng mga ito sa isang bakanting lote na pinalilibutan ng mataas na bakod. Dito may bako na mayat-maya naman na nagtatransfer sa mga dump truck. Sa naabutan ng news team, may napopondo man na basura, ngunit ayon sa mga trabahante dito ay oras-oras naman umano ang paghakot ng mas malaking dump truck na idinadala sa dump site sa Tarlac. Lumalabas naman sa kuha ng drone shot na hindi kalayuan sa residential area ang temporary garbage transfer station. Samantala, tumanggi munang magbigay ng pahayag si IC Calagwas, ang chief tactician ni Mayor Pogi Lasatin kaugnay ng usaping ito. Paulo G. Santos, CLTV News. Isang kabalen ang nabiktima umano ng phishing, isang uri po ng online scam kung saan hinihingi ng scammer ang password at account number ng isang kliyente ng bangko. Ayon sa BSP, dapat suriin muna ang mga email o text na natatanggap at huwag basta-basta magtitiwala dito. Narito po ang report. Lumapit sa CLTV News si Mike, hindi niya tunay na pangalan. Nais umano niyang ibahagi ang online scam na kanyang naranasan kung saan natangay ang pera nito sa bangko na nagkakahalaga ng 44,500 pesos gamit ang isang mobile banking app. Ang perang ito ay remittance umano galing sa kanilang kaanak na gagamitin sanang tulong para sa kanyang pinsan na may sakit na pneumonia. Paglalahad ni Mike, ay nakatanggap umano siya ng isang email na sinasabing nagmula umano sa isang bangko. Ayon umano sa email, ay kailangan niyang i-update ang kanyang bank account upang hindi ito ma-deactivate. Sa pangamba na ma-deactivate ang kanyang account, ay binuksan umano niya ang email at binigay kanyang password at username. Matapos nito, ay kaagad umano siya nakatanggap ng email mula sa bangko na nagsasabing na transfer niya sa GCash account nang nagngangalang Maricel Cortero ang kanyang pera. Sa paghihintay ko, may dumating na email sa akin na confirmation na yung pera ko na i-transfer ko kay Maricel Cortero. Na yung perang sa account ko, yung 44,500, na-transfer ng sandali na i-transfer dahil agad nag-email sa akin yung non-bank. Naalarma umano siya nang malamang na-transfer ang kanyang pera sa hindi kilalang tao, kaya agad nagtungo sa bangko. Nga lamang, hindi na raw may babalik ang pera ni Mike dahil hindi naman ang kanyang bangko ang nagpadala ng email sa kanya. Ay, hindi namin po website yan, sabi nila. Kumbaga, website ng scammer yan. Paano po yung nakuha niyang pera sa akin? Ay, hindi na may babalik na land bank sa iyo yon, sabi nila sa akin. Ano po magandang gawin ngayon? Ang magandang gawin natin ngayon, sabi niya, na i-block natin yung ATM card nyo at ang mangyayari, balik, card replacement na lang gagawin natin yan, sabi niya. Aminado naman umano si Mike na may pagkukulang rin siya sa pangyayari. Amin namang tinungo ang branch ng bangko sa siyudad San Fernando upang kunin ang kanilang panig sa pangyayari, ngunit tumanggi ito magbigay ng pahayag. Ayon naman kay Mike, ay nakaschedule umano siyang bumalik doon sa Biyernes upang magpasa ng formal complaint. Pinaplano din umano niyang ilapit ang pangyayari sa NBI dahil nakita umano nila sa Facebook na marami nang nabiktima ang scammer na gumagamit ng pangalan na Maricel Cortero. Samantala, may payo naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang maiwasan ang mabiktima ng mga scam gaya ng phishing o ang paghingi ng password at account number gamit ang email. Ayon sa BSP, ay dapat suriing mabuti yung mga email, text messages at website na natatanggap. Dapat din daw na magsagawa ng background check sa mga ito. Dapat din naman gumamit ng strong passwords at multi-factor authentication. Panatilihin din naman ng pribado ang mga personal at account information. At i-report ang mga kahina-hinalang communications at transactions sa regulatory authorities. Isinusulong naman ngayon sa Senado ang Financial Consumer Protection Act na naglalayong bigyang proteksyon ng mga consumer sa mga financial institutions. Layon din umano nitong proteksyon ng mga tao laban sa mga naglipa ng online scams. Marion Lozano, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line pa rin po o tail end ng frontal system nakaka-apekto dito na lamang po sa may eastern section ng Visayas. Samantalang ang northeast monsoon o hangin amihan
ay nakaka-apekto pa rin po sa buong Luzon at sa natitirang bahagi po ng Visayas. Kaya naman po ang Eastern Visayas at Bicol Region, dyan po magiging maulap ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagulog dulot po ng shear line. Ang Mindanao po ay bahagi hanggang sa kuminsan ay nagiging maulap lamang. Meron lamang po inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers and thunderstorm. Ito po ay dulot na ng localized thunderstorm, so hindi na po sila inaabot ng hanging amihan. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated rain showers. Ito po ay dulot na pa rin ng hanging amihan. So pinag-iingat pa rin po lahat, enjoy pa rin po natin, medyo malamig pa rin po ang panahon. Wala po tayong low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng ating PAR. Pero asahan po natin, baka po next week may pumasok po na isang LPA. Baka lang po. Meron po kasi tayo namamataang mga kaulapan na posibleng pumasok sa ng PAR sa isang linggo. So malayo pa naman po yun at sa ngayon po ay pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sarenga. Maraming salamat po.